isang bagay na hindi ko makakalimutan na natutunan ko nung high school ako sa teacher ko sa Pilipino, which is si Ma'am Gonzales. Sinabi niya sa amin na kahit kailan, hindi matatakpan ng isa pang pagkakamali ang isang pagkakamali. Na hanggang ngayon ay ina-apply ko pa rin sa sarili ko na gawin na yung tama, na wag nang sundan pa ng pagkakamali. One thing na lesson learned ko since simula noon pa is being respectful. Kasi nowadays, kung mapapansin nyo, nakakalimutan na ng mga bata yung pagmamano sa matatanda. So sa yung mga teacher ko, when I was in grade school, kailangan talaga nagmamano bago pumasok. And now that I have two kids, one is a medicine student and the other one is graduate na ng college, up to now, nagmamano pa rin siya sa amin sa mga matatandang nakikita niya. Tugasin ang ganda ng buhay. Magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Mga lubos ang malasakit. Pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan kanilang kagalakan. Mga kwentong babaunin magpakailan pa mga lubos ang malasakit pa sa bawat isa. Ang nagulo ang lahat ng pag-asa. Mga lubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino. Saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating. Dala ang kultura at alak ng puso. Of the world we love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw, maayong buntag, isang pagbati ng Blessed Sunday sa mga guro at sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging saang panig man ng mundo. Alam nating lahat na ang edukasyon ay ang susi sa magandang kinabukasan. Kaya naman, dito sa ating programa, Filipino at Heart with Teacher Jean, we celebrate and honor students na nagpapakita ng tunay na katatagan, mga kabataang in spite of challenges, physical man or financial, ay hindi nawawalan ng pag-asa. Sila ang nagpapatunay na walang hadlang sa taong may pangarap o determinasyon. Isa na dito ang ating nakausap na si Noel Soledad. Panoorin natin ito. Mga ka-heart, madalas nating marinig at sinasabi ang kasabihang kapag may tiyaga, may nilaga. Pero sa iba, parang ang hirap maniwala. Lalo na kung sunod-sunod ang pagsubok sa buhay. For today's episode, may ipapakilala kong isang taong bumangon mula sa kahirapan. Hinarap ang matinding dagok ng buhay at hindi kailanman sumuko. Isang binatang taga-Bagumbong, Caloocan City na hindi nagpatinag sa hamon ng buhay, hindi natakot sa panghuhusga ng iba, at nagsikap upang matupad ang kanyang pangarap. Mga ka-heart, please welcome ang nakaka-inspire na at madiscarding estudyante noon na si Noel Soledad. Good morning po, ma'am. Bali, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa Filipino at Heart po. Ako, you're welcome. Salamat din, Noel, kasi inspiring yung story mo. Tsaka, Noel, balikan natin yung kabataan. Kasi ikaw ang panganay, no, sa 6 na magkakapatid. Tapos, ikaw ata ang tumataguyod sa family ninyo. Anong pakiramdam mo nun? Bali, nung una sobrang hirap po. Then, nung mga sumusunod na araw, natututo po ako na kumbaga, i-take yung responsibility po. Mahirap ba yun sa part mo? Opo, sobrang hirap po nun kasi meron din po akong karamdaman. So, parang sobrang, pag iniisip at ginagawa ko is, wala akong parang nahihirapan akong solusyonan. Nagsabi ka ng karamdaman. Ano ba ang karamdaman mo? Bali, meron po akong atelectasis lungs or may collapse yung kaliwa kong baga. Bali, hindi na po siya
gumagana. So, hindi ka makapag-work. Pwede po ako mag-work kaso nga lang, sobrang hirap po. Natitrigger po yung sakit ko kapag sobrang na-hassle po ako sa trabaho. Siyempre, bilang alam mo na may ano ka na, di ba, may sakit ka na, tapos wala na yung ina mo. Nung time po kasi yun, nung namatay yung mama ko, then nagkasakit yung papa ko. So, nilipat po sila dun sa province, tapos ako po yung nagpaiwan. So, opo, bali, imbis malugmok or malungkot, is ginawa ko po, nag-aral po ako ulit, bumalik po ako sa pag-aaral. Saan ka nag-aral? Sa Caloocan? Opo. Oo. Tapos ano ang kurso mo? Nung una po, ALS lang po. Kasi hindi po ako nakatapos ng high school. So ALS. Tapos, pagkatapos niyan, nag-graduate ka sa ALS para makakuha ka ng kurso mo. Opo. Di ba? Ganun man yon. After 1 year, nag-enroll ka sa college. Bali, nahinto po muna ako kasi doon ko po nakuha yung sakit ko nung nag-working student po ako. After ko makagraduate ng ALS, then doon ko po naramdaman yung sakit ko. After na mapagamot ako, bumalik po ako sa college. So yung sakit mo, talagang ginamot, okay ka na sa sakit mo na yon. Halos hindi pa Yung po. collapse lung, di ba? Or kailangan mo talagang may maintenance ka nun? Hindi po. Kasi siya, talagang bumabalik po siya. Bumabalik siya. So hindi ka ba nahihirapan nun? Nahihirapan po. Grabe, Noel. Habang nagpapagamot ka, paano mo pinagpatuloy ang pangarap mo na makapagtapos sa pag-aaral? Actually, hindi ko po alam nung una kung paano ko tatapusin yung pag-aaral. And ayun, may one day na-trigger ako. Kumbaga parang minalit yung kalagayan ng mama ko nung time na yun. Then, ayun, kahit yung papa ko ayaw maniwala sa akin na kaya ko mapagtapos ng kolehiyo. And ayun, marami nag-doubt na hindi ko kaya makapagtapos. So, kahit ako lang mag-isa nung time na yun, ginawa ko po yung best ko para makapasok sa university. Nung una, sobrang hirap makapasok sa university kasi kailangan din ng exam, mga ganun. Tapos, yun, hanggang sa magawa ko po yung mga bagay na parang imposible para sa akin. Noel, at para matustusan mo yung pag-aaral, anong diskarte ginawa mo? Bali, sa umaga po is nagkaklase po ako and sa hapon at sa gabi po, doon po ako nag-hustle para magtinda ng graham balls and pastil po. And yun, nung time na yun, inuutang-utang ko lang po talaga yung mga puhunan ko. So, wala po talagang, walang nagtitiwala sa akin. So, kailangan ko mangutang sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. So, doon po nagsimula yung bakit ako nagtitinda ng graham ball tsaka ng pastil po. Pero kumikita naman yung graham balls mo at saka pastil. Yes po, kumikita naman po lalo na sa mga estudyante na nakaka-relate po sa kung ano yung pinagdadaanan ko. Noel, anong pakiramdam mo na finally nakapagtapos ka sa iyong pag-aaral? Yung after 5 years po ng pagsusumikap ko is, ang naramdaman ko po is masaya and malungkot. Yung masaya po is, finally, nakapagtapos na po ako and naitaguyod ko yung sarili kong pag-aaral. At yung malungkot po is, feeling ko parang may kulang dahil nga yung mama ko is namatay. Pero masaya yung mama mo sa heaven. Kasi at least nakapagtapos ka, di ba? Yan ang pinaka-importante. Yes po, ayun po talaga yung pinaka-pangarap niya sa amin. And lalong-lalo na sa akin. Lalo na nung before siyang mawala, palagi niya pong sinasabi is, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral, so kailangan pagsumikapan yung mga pagtapos ng pag-aaral. Grabe mo. Ako, Noel, sa ngayon may sarili ka ng business. Tama ba ako? Naisip-isip ko nung after ko makagraduate, ano yung pwede kong pagkakitaan bukod sa pagtatrabaho. And ayun, after kong makapag-resign sa trabaho, pinasok ko po yung pagiging online business, which is yung pastil. Okay. So, ito online, pero meron ka rin, nagbebenta ka rin physical. Yes po. Anong mensahe mo sa mga taong dumadaan din sa pagsubok sa buhay? Huwag kayong mapanghihinaan ng loob. Kung ano man yung pagdaanan nyo sa buhay, lalo na mapag-isa kayo,
sabi nga sa nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kailangan nating magsumikap parate and pagtiyagaan lang natin. Okay lang na hindi tayo magaling sa kung ano yung mga bagay na meron sa mundo. So, kailangan lang natin mag-excel sa kung ano yung kaya lang natin. So, keep going lang and yun. Maraming salamat, Noel. Ikaw at ako ay patunay na ang tagumpay ay hindi lang para sa mga ipinanganak na may pribilehiyo, kundi para rin sa mga taong handang magsikap at lumaban kahit anong pagsubok. Sa mga viewers natin na ang pakiramdam ninyo ay wala ng pag-asa, tumingala ka lang. Bawat pagsubok may dahilan. Ang bawat luha may katumbas na tagumpay. Maraming salamat, Noel, sa inspirasyon. Dalangin namin ang patuloy na pagbuti ng iyong kalusugan. Magbabalik po ang Filipino at Heart with Teacher G. The one who love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. You're still watching Filipino at Heart with Teacher G. Today, we would like to honor those who have dedicated their lives to shaping the future of our nation. Our retired teachers. Ang mga guro na nag-alay ng kanilang buhay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bayan. They are the guiding light that led us on the path of knowledge. Sila din ang mga kamay na humubog sa ating mga pangarap. Kilalanin natin ang dalawang retiradong guro this morning, si Teacher Tess at Teacher Placer. Let's all watch this. Tayong lahat ay sama-sama. Kilalanin si Teresita Perez Ngo ng Pasay City. Mahigit 30 taon na inilaan ang buhay sa pagtuturo sa Elpidio Quirino High School. Ngunit, simula pa lang sa pagtupad ng pangarap na maging guro ay naging challenging na. Ang asawa ko at saka ang nanay ko ang nagtulong magpaaral sa akin. Sabi na nanay ko, sige, ipagpatuloy mo, mag-education ka sa Southeastern College. Awa ng Diyos nakapasa naman po ako. 1979 po yun, sa wakas ka ako, natupad na ang pangarap ng nanay ko at saka ng asawa ko at saka pangarap ko po. At dahil dedicated si Ma'am, sinigurado niya na hindi mazi-zero sa math ang mga estudyante. Pagdating sa pagtuturo, awa naman ng Diyos, hindi ako nahirapan kasi nag-technique talaga ako na, kasi mathematics yan, paano, iniisip ko paano kaya ako gagawin na mag-i-enjoy ang bata sa math. Motherly love approach daw ako, ang sabi ng principal. Dapat talaga, ang attentive mo sa bata, wag yung laging nagagalit ka. Ma'am, ang hirap-hirap na nga ng subject Kaya ang ginagawa ko, that's the simplest ang ginagawa ko sa kanila. Kaya talagang gusto ko ang magturo sa bata. Pero para sa ating bida, number 1 goal ang makapagpalaki ng mga mabubuting bata. Mahalagang edukasyon para sa mga bata. Pagka nandun na sila sa time na edad na sila, naiisip niya ang tinuro mo na mag-aral ng mabuti, na huwag sasagot sa mga magulang, na kinakailangan ay lagi ng ikaw ay mahal mo ang mga anak mo kung hindi anak ka na. Yung pagmamahal sa kapwa ang number 1. At ngayon, na retirado na si Ma'am Perez, inilalaanan niya ang kanyang oras para sa pamilya at paglilingkod sa Diyos. Maglingkod sa mga anak, sa mga apo, at lalong-lalo na sa Panginoon. Kasi pag ikaw naglingkod sa Panginoon, may grasya ka matatanggap. Higit sa 30 taon din na nagturo sa Kalayaan Elementary School sa Caloocan City ang sunod ng ating bida. Ako po si Placer Duarte, naging guro sa loob ng mahigit 30 years. To be exact, 31 years lang po. At sa ngayon po sa kasalukuyan, retirado na po ako.
Kahit lagpas na sa oras ng duty, tinututukan ni Ma'am Placer ang kanyang mag-aaral na nahihirapan. Nung bagong-bago talaga ako, yung unang landing ko dun sa school, ang ibinigay nila sa akin na bata is 79. Pero grade 3, unang taon ko talaga yun. Yung grade 3 na yun, na 79, ang nakakabasa, 8. Ang iba, hindi sila makakabasa. Sinagaan ko yun sila. Kasi hindi naman talaga makakaintindi ng leksyon, hindi sila makabasa. Walang understanding. Na remedial ko sila every after class hours. After ng klase ko, yung 2 hours, i-remedial ko sila sa mga puno, may mga mangga dyan eh. At the end of the school year, isa lang ang hindi nakabasa. Umaabot pa minsan na galing sa sariling bulsa ang itinutulong sa mga bata na hirap sa buhay. Tumira sila sa may kulungan ng baboy. Tapos nakita ko ang bata, tinanggap ko na siya. Masipag siya mag-aral, pero may edad na siya, saka maliit siya. Tapos, iyon, pinaaral namin yun, pinagtulungan namin ang kapatid ko. Ngayon, teacher na siya. Naranasan din niyang maging teacher volunteer sa eleksyon. Kasama na ang hirap, puyat, at ang manganib ang buhay para masigurado ang malinis na butuhan. Hindi talaga pa maganda ang mga facilities ng school. Pumunta ako sa likod ng school. Ay, may bumaril sa transformer. Kitang-kita ko talaga na pumutok yung transformer, may bumaril. Tumakbo ako doon sa presinto ko. Nilak ko ang pinto. Nagsinda ako ng mga kandila at flashlight. Iyon ang mga nakakatakot na panahon ng eleksyon. Kasi nasa hotspot lagi ang Caloocan. Bilang guro at lingkod bayan, hindi matatawaran ang dedikasyon sa kanyang inilaan. At bilang ikalawang magulang, sa tagumpay ng mga bata na dumaan sa klase niya. Ayokong ipahalata, pero parang mas masaya pa yata ako sa nanay niya. Katulad noon, nung nagtitraining ako sa kanila. Pag may nanalo dyan, hindi ako makiat sa stage. Gusto ako taga-picture. Yung mga Latin honors nila pag college. Sayang-saya na ako doon. Kasi halos naman ang naging estudyante ko, despite na mahirap yung lugar, nag-prosper naman sila. Nabago yung mga buhay nila dahil nag-aral sila. Mabuhay po kayo, Ma'am Teresa Perez Ngo and Ma'am Placer Duarte. Kaming mga guro ay may iba't ibang kwento ng struggles and wins. But at the end of the day, to see your student being curious about life and learning, striving to reach the dream while staying grounded even after reaching the goals, is the true definition of our success. Sa bawat retiradong guro, lagi niyo pong tatandaan na saludo kami sa inyo dahil walang kahit anong propesyon kung walang guro na nagtiyaga na magturo. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Kasama natin ang isang tunay na inspirasyon sa larangan ng correctional services. Siya ay hindi lamang isang dedicated warden, kundi isa ring tagapagtaguyod ng pagbabago at pag-asa para sa ating mga persons deprived of liberty, o PDLs. Mga ka-heart, makakasama natin si Sir Aris Villa Esther, ang warden of Lipa City Jail. Welcome po, sir! Thank you po sa pagtanggap sa amin dito, and karangalan po namin na mai-share sa mga televiewers yung advocacy po ng The Hope Project ng Lipa City Jail. Pati rin kami, sir. Sir, bago po tayo magsimula sa inyong proyekto, gusto ko munang malaman, ano po ang nagtulak sa inyo na pumasok sa field of correctional administration? Bata pa lang po kasi ako, namulat na tayo sa serbisyo.
kasi yung aking stepfather po ay isang police general. Yung isang kapatid ko naman ay police captain. Halos nasa line of service na po talaga kami at most of our time nasa loob po kami ng kampo. So, in my early days, lumaki kami na meron po talagang disiplina, integridad at serbisyo sa pamamagitan po ng aking father. And dahil po doon, nung ako po ay nagkaroon ng chance na sumama po sa Bureau of Jail Management and Penology, after graduating po sa Philippine National Police Academy, ay syempre naging mas okay yung bureau na ito sa akin para mas mabigay namin yung mas magandang service na gusto ko pong mangyari sa aking career. Nagustuhan ko talaga yung pananaw mo. Ngayon, andito ka para mabuo yung advokasya mo. And the Hope Project. Ano Yes. po yun, yung Hope Project na ginagawa mo ngayon? Well, yung The Hope Project po, ito po yung isang project kung saan yung ating mga PDLs or persons deprived of liberty ay gumagawa po ng mga quality artworks at yung mga artworks na ito po ay amin pong binibenta. Okay. And yung proceeds ng artworks ay napupunta po sa kanilang pagbayad ng kanilang kalayaan or pagbayad ng kanilang mga bail or other gastusin while they are inside the facility. So, na-initiate natin ito when I was in Tagaytay City Jail at ipinagpatuloy natin sa lahat ng mga jails na napupuntahan po natin. Dahil ang realidad po talaga ay hindi natin nabibigay lahat-lahat ng mga kailangan ng PDLs and it is our initiative na magkaroon ng ganitong klaseng advocacy so that hindi na po sila maghanap ng other means. So kahit nasa loob po sila ng jail facility, sila po ay nagiging productive at kumikita pa rin sila. Yeah, productive talaga sila. Yes. Doon sila nakafocus, hindi sila, kasi minsan yung loneliness, andun papasok yun eh. Kasi wala yung family nila. But since busy sila, malaking bagay, so malaking tulong talaga sa kanila na may ginagawa sila. Exactly, Nadidevelop pa Teacher G. yung skills nila. Yes. No? Nakakatuwa pag ganun. Nakaka-inspire po yun, sir, no? Sir, isa po kayong tunay na bayani. At hindi lang ito para sa isang proyekto. Ito po ay isang long-term advocacy. Ano po ang naging impact nito sa buhay ng ating mga PDLs? Teacher Jean, sobrang napakalaki ng impact na ginagawa namin in the Hope Project. Kasi one thing is, yung ginagawa nilang mga artworks, this is their way of expressing themselves. So mas napapa-express na lang yung self nila paggawa ng mga artworks na ito. And lumilipas po yung araw nila sa loob ng jail facility habang nakakulong sila that they are productive. And one thing na nakatulong po sa kanila is that maraming mga tao katulad po ninyo na nakaka-appreciate po ng ginagawa nila. So by that alone, sobrang laki po ng impact nila na nagkakaroon po sila ng parang silbi or purpose kung bakit po sila nandun sa loob ng jail facility. So, the goal of the Hope Project is really to really give them hope na kahit nasa loob po sila ng jail facility, may pag-asa pa rin at they can still be productive kahit na sila po ay nakakulong. And there's a lot of things to do kahit po nasa loob ng kulungan. Tama yun, sir. Ano? At saka, big help na rin financially. Kasi Yes. yung iba, malalayo ang families. So at least, dahil dito, nagkakaroon sila ng income. Yeah. Na hindi na sila nag-iisip, no? Sa Teacher daily Jean, ang needs. nangyayari nga instead na yung family nila as visitors, pupunta sa jail para bigyan sila ng something, sila yung nagbibigay dun sa kanilang mga visitors, mga loved ones sa labas. So, this is a very great help sa ating mga PDLs. I know malaking tulong ito sa kanila emotionally and syempre sa kanilang pagbabagong buhay. So, sobrang laking impact nito para sa kanila po. Nakakatuwa. Sobra din kayo talaga yung nagbigay sa kanila ng hope. Ang galing. Sir, ano po ang mensahe ninyo sa mga viewers? Na kapag merong mga PDLs na lumaya, tulungan po natin sila magbagong buhay dahil kapag hindi natin sila nabigyan ng second chance, ang mangyayari,
uulit-ulit lang po yung crimes na gagawin po nila. And in return, babalik po sila sa BJMP. So we really need your support para po sila ay matulungan 100%. Sir, maraming salamat po sa inyong oras at saka yung mga ginagawa mo para sa PDLs. Well, maraming salamat din po, Teacher Jane. And on behalf po sa Lipa City Jail under the Hope Project, we will give you this token of appreciation. Ang tawag po dito ay Oliva, the olive leaves, the Peace Branch po ang tawag. So, Peace ang Branch. Lipa City Jail po kasi is known for its peace education. So, we will give this to you as our token po sa pag-invite nyo sa amin dito sa inyong programa. Thank you so much. Thank you. Laging tandaan na ang pagbabago ay posible basta may pag-asa at malasakit. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo. Abangan ninyo next week ang iba pang kwento na tiyak magbibigay inspirasyon sa inyo. Sir, sabayan mo ako. Filipino at heart, pusong Pinoy, pusong guro with Teacher Jean. This coming week, sigurado na may ilan na magpapahinga at may mga magbabakasyon because of the long holiday. At meron namang mag-i-immerse into a reflective journey. Naway, kung ano man ang ating plans this week, we remember the word gratitude. Gaya na lamang ng mga bisita natin today. Isang nagpasalamat dahil nakapagtapos sa pag-aaral kahit may pagsubok. Mga retiradong guro na patuloy nating pasasalamatan sa kanilang serbisyo. At isang jail warden na nagbibigay pag-asa sa mga persons deprived of liberty or PDLs. Magkita na punta sa sunod diri sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Bye!